So what's up mga guys, welcome back again to Richard Gabili Vlog. And for today's video guys, so tuturo ko sa inyo kung paano ba ayusin or i-fix ang ating Google Singapore Tax Info. So okay guys, sa video na to malalaman nyo kung paano ang gagawin sa pag-fix ng Singapore Tax Info natin. So may natanggap tayo na message galing kay Google AdSense. Then okay, sundan nyo lang ako sa video na to. So okay guys, paano nga pa mag-update ng Singapore tax sa ating AdSense? So punta lang kayo sa inyong Chrome. Dito sa Chrome, punta lang kayo sa inyong AdSense, Google AdSense account or adsense.com. So nakalagin na yung ating Google AdSense dito. Ang gawin nyo lang, tap nyo lang ito on 3 line na nandito sa may kaliwang taas na bahagi. Then punta kayo dito sa may payment. Then okay guys, dito sa may payment, tap nyo itong payment info. Dito sa payment info yan, makikita nyo mayroon tayo na red na notification dito na may nakalagay na add tax info dito. So okay, gagawin nyo lang is tap nyo itong add tax info. So nakalagay dito is to avoid delay on your payout and to make sure that the right amount of tax is withheld, make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible. So okay, tap lang natin itong add tax info. Then dito may nakalagay namang ganito, to avoid any delay. So ito, okay, may makita kayo dito na add tax info button na kulay blue, tap nyo lang yan. Then ito na lalabas, pop up before you start. So expect to take 5 to 10 minutes. So okay, basahin nyo na lang yan. Then dito sa may pop up, may makita ko dyan na start form button, tap nyo. Then dito na sa ating account again, so may makita kayong business info. So what is your business type? So dito business type natin, so tap nyo lang ito. Then may lalabas na pamimilian, corporation, individual sole proprietor, partnership, trust, or other. So dito tayo sa individual sole proprietor. Then dito, do you have a permanent establishment in Singapore? So tap nyo lang yung no dahil wala naman tayong establishment sa Singapore. Are you registered for Singapore Goods and Services Tax GST under the Overseas Vendor Registration Regime? So no din yan. Saka dito sa box, unique entry. So pagka nag-yes ka, lalagyan mo yan. Pero pag no, hindi na yan lalagyan kapag yes lang. So hindi naman tayong business sa Singapore, so wala tayo ng mga itong information. So dito naman tayo sa baba, tax exemption. Are you eligible for tax exemption? So okay, select lang natin no, for no lang. Are you eligible for other exemption or lower tax rate? So select lang natin no. Then kapag tapos na, tap na natin itong submit button. Then ayun guys, ito na yung lumabas sa atin, your tax info has been accepted. So makita natin yung information natin dito at may matatanggap tayong email. So babasahin natin email. So tingnan muna natin to. So status accepted. So yung date is November 21, 2023. So expire on never expire this. So you can update the tax info by tap the update tax button na nandito sa baba kung gusto niyo baguhin. So okay, wala naman tayong binago. So tingnan natin yung in-email sa atin ni Google kung ano nakalagay. So okay guys, your Singapore tax information has been accepted. So the Singapore tax information you added to your payment profile has been accepted and validated and is now active. You can view your tax information at any time. So tap natin itong view tax info. So makikita na natin kung wala na ba yung red na nandoon sa ating AdSense account. Okay guys, wala na. So okay na, your tax info has been accepted na nakalagay. Wala na yung red. So okay guys, successful na natin na resolve yung problem ng Singapore tax. So ganun lang guys, kadali. So para lang in-update tayo do sa ating tax info. So okay guys, yun lang. Sana nakatuloy itong video na to, and don't forget to hit the subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga vlog like this. Okay, thank you for watching.